Hello everyone! Good morning! Welcome to my channel. For today's video, pag-uusapan natin at isi-share ko sa inyo kung papaano nga ba linis ng bintana dito sa Hong Kong. Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please don't forget to like and subscribe para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. So, umpisa na natin guys, okay? So, magbe-base lang tayo dito sa kontrata na pinirmahan natin. Makikita nyo to sa likod, doon sa pinaka last page ng kontrata nyo, nakalagay doon kung ano yung batas o ano yung rules sa paglilinis ng bintana. So, babasahin ko sa inyo guys. Okay? So, please listen carefully. We're requiring the helper to clean the outside of any window which is not located on the ground level or adjacent to a balcony on which it must be reasonably safe for the helper to work, or common corridor, exterior window cleaning. The exterior window cleaning must be performed under the following conditions. So, meron ditong nakalagay na dalawang condition kapag pinaglinis tayo ng mga employer natin ng mga bintana dahil hindi naman talaga may iwasan na hindi tayo maglinis kasi maalikabok guys. So, number 1 dito, the window being cleaned is fitted sorry guys, nabisaya na tayo guys, with a grill which is locked or secured in a manner that prevents the grill from being opened. So, ayun na nga guys. Kailangan kung maglilinis tayo ng bintana na hindi malapit doon sa ground floor, so ito yung rules. And number 2, no part of helper's body extend beyond the window ledge except the arms. So, kailangan guys, kung maglilinis tayo ng bintana, huwag nyo ilalabas yung katawan nyo. Nakalagay dito na kailangan yung abot lang ng arm natin, dapat is hanggang dun lang yung kaya nating linisin. Kasi dun sa amin guys, yung building namin is, nakatira ako sa 55 floor and meron namang mga maintenance na naka-assign doon kapag kailangan ng linisan yung mga outside windows. In my case kasi guys, sabi ng employer ko, wag daw akong maglilinis ng bintana na lalabas ka ng window dahil nga sa mga balita din na may mga nalalaglag kapag naglilinis ng bintana. So, for the safety na lang guys, kung ano yung nakalagay dito sa kontrata natin, for pinaglinis kayo ng employer nyo ng bintana, yung abot lang ng kamay nyo kung pinaglilinis kayo. May papakita lang ako sa inyong bintana. So, ito, kung ito yung bintana, pinaglinis kayo kasi nakikita nyo ang taas-taas. Ngayon, nasa 7th floor ako guys. Kapag binuksan mo to, yung abot lang ng kamay mo dapat yung pwede mong linisan. So, huwag ka nang lumusot dyan at delikado. Dahil dito sa Hong Kong, ang tataas po ng mga building dito. Okay? So, safety lang ang kailangan natin. Kung ano yung, kung pinaglinis kayo, kung gusto ng employer nyo na lumabas kayo ng ilabas yung body nyo, huwag kayong papaya guys. Kasi sabihin nyo, ang nasa kontrata is, yung kamay lang dapat natin ang nakakalabas. Doon kasi sa bahay namin, dahil nga nasa 55 kami, never ako nag-cleaning kahit yung sa mga window na ganitong pinakita ko sa inyo, kahit sa loob. Hindi ako naglilinis kasi mga salamin lang yung humaharang sa mga matataas na building dito. Wala nang ano-ano pa. Yung makakapal lang na mga salamin yan. Okay? Kaya keep safe na lang tayo guys. Kung ano lang yung kaya nating linisan dahil hindi naman maiwasan na talagang maalikabok. Kagaya nga dun sa amin, merong mga ginagawang building. Merong 6 na building na binibuild doon. So, every time, lagi talaga siyang maalikabok. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video na na-share ko ngayon tungkol sa paglilinis ng bintana. Kung ano lang yung nasa kontrata natin, yun lang yung gawin natin guys. So, dahil napaka-importante ng safety natin. Okay? So, safety first. So, mag-iingat tayo sa mga kababayan natin na hindi maiwasan na maglinis ng mga bintana dahil pinaglilinis ng amo. So, itong video na to ay para sa inyo na alam nyo na
Yung kamay lang natin ang dapat nakakalabas ng bintana guys, hindi yung katawan natin para sa safety natin. Okay? So, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa video na na-upload ko. Thank you. Bye-bye.